Si Ling ay isang kaawa-awang talunan na nangangarap maging isang maalamat na mangangaso ngunit hindi man lang marunong gumamit ng mahika. Gayunpaman, nagbago ang lahat isang araw nang siya ay maywan upang masawi at mabuksan niya ang kapangyarihan ng hari ng dragon na nakatatak sa loob niya, at naging pinakamakapangyarihang mangangaso na nabubuhay. Nagsimula ang lahat isang gabi ng siling at ang kanyang matalik na kaibigang si Fing ay naghahatid ng alak sa bahay ni Fing. Habang naglalakad sila, sinabi ni Fing kay Ling na ang sikat na akademya ng mahika ay malapit nang mag-recruit ng mga estudyante para sa pagsasanay. Nasa sabik si Ling at gustong kumuha ng mga pagsusulit sa pagpasok sa akademya. Ngunit pinanghinaan siya ng loob ni Fing, ipinaalala sa kanya na wala siyang mahika at tanging ang malalakas na Beastmaster ang makakapasa sa pagsusulit, habang ang mga walang kapangyarihang mahina tulad ni Ling ang masasawi. Iginiit ni Ling na alam niya ang isa or dalawang trick at sinubukang magpaputok ng isang magic attack, ngunit walang nangyari, na nagdulot ng matinding pagkawala ng aura at ikinatawa ni Fing. Bigla, nakita nila ang mga figure ng ilang lalaking humahabol sa isang babae sa buong lungsod, at ipinapalagay ni Ling na sila ay masasamang especially iya. Kaya, iniwan niya si Fing upang habulin sila, umaasang makakakuha ng ilang merit points na makapagpapasok sa kanya sa akademya. Maya-maya, naligaw si Ling sa isang kagubatan at natakot nang makakita siya ng ilang mahiwagang alitaptap na patungo sa isang direksyon. Gayunpaman, sinundan niya sila at nakita silang diretso sa pinakamaganda na babae na nakita niya, si Ruyu. Bigla, nagpakita ang tatlong lalaki, at sinabihan ng kanilang pinuno ang babae na sumuko na ngayon na napapaligiran na siya. Gayunpaman, inihayag ng babae na nakapasok sila sa kanyang bitag. Ngunit habang naghahanda siyang labanan sila, sumigaw si Ling at pinutol sila sa pamamagitan ng pagtakbo patungo kay Ruyo upang tumulong. Gayunpaman, habang ginagawa niya ito, pinaandar niya ang isang nakatagong mahiwagang bitag ng baging, na umatake sa kanya at inihagis siya kay Ruyo, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Si Ling, na hindi pa nakaramdam ng malambot na aset ng isang babae, ay nabangga at sinabi kay Ruyo na paprotektahan niya siya mula sa mga talunan. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga lalaki at inakusahan silang mga especially iya para sa masamang angkan ng Moho at hinahabol ang isang inosenteng babae. Sinubukan ng mga lalaki na ipaliwanag na mapanganib si Ruyo, ngunit tumanggi si Ling na makinig. Sa halip, sinubukan niya silang takutin sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila na tinawag niya ang mga Beastmaster sa lugar na ito, na ikinabahala ni Ruyo nang marinig niya ito. Sinubukan muli ng mga lalaki na magpaliwanag, ngunit si Ling ay nag-iisip gamit ang kanyang pangalawang ulo. Bigla, tumayo si Ruyo at sinubukang umatake mula sa likuran ni Ling, ngunit nakita ito ng isa sa kanila at pinaputukan siya ng isang sinag, dahilan para muling sumisid si Ling sa kanya at ibagsak siya sa lupa. Iminungkahi ng isa sa mga lalaki na tapusin din nila si Ling, ngunit tumanggi ang pinuno na saktan ng isang inosenteng tao. Samantala, nang tumayo si Ling upang ipagpatuloy ang role-playing bilang isang bayani, nagkunwari siyang gumamit ng isang pamamaraan na nakakatakot sa kanila. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang wala na si Ruyo at isang demonyo ang nasa likuran niya. Samantala, habang tumatakas si Ruyo, nilapitan siya ng isang assassin na kilala bilang Crowblood, isang pekeng Shinigami mula sa Death Note. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli at ipinaliwanag na siya ay hinarang ng mga talunan. Inutusan niya si Ruyo na pasukin ang mga paparating na pagsusulit at pagkatapos makapasa, gamitin ang pagkakataon upang mahanap ang kanilang nawawalang Dragon King na natalo ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, binalaan niya siya na bilang isang mouse spy, dapat niyang iwasan ang paghuli sa lahat ng paraan or tanggalin ang kanyang sarili. Bago umalis, binigyan niya si Ruyo ng isang balabal na gagawin siyang lalaki, sinabihan siyang gamitin ang bagong pagbabalat kayo upang makapasa sa mga entrance exams. Samantala, pinaslang ng demonyo ang mga lalaki at ngayon ay hinahabol si Ling upang wakasan ang kanyang kaawa-awang pag-iral. Naabutan siya nito, at nang malapit na siyang tapusin, isang boses ang nagtanong kay Ling kung gusto niya ng kapangyarihan. Bigla, nagsimulang magningning ang mga mata ni Ling habang nagising ang kanyang mga nakatagong kakayahan, at hiniwa niya ang demonyo na parang basang papel gamit lamang ang kanyang kamay bago bumagsak ng dramatiko na parang isang prinsesa ng Disney. Nagising si Ling kinabukasan sa kanyang kwarto at nakita ang kanyang ina, na nasa sabik na makita siyang gising. Bago pa man siya makapagsalita,
galit na binato siya ng kawali dahil sa pag-iwan sa kanyang trabaho at pagtakas para matulog sa kakahuyan. Sinubukan ni Ling na magpaliwanag, ngunit patuloy pa rin siyang hinahampas ng ina. Dahil dito, nag-aalala na baka magkaroon siya ng pinsala sa utak mula sa lahat ng mga hampas, nagmakaawa siya rito na tumigil. Pagkatapos ay umalis si Ling, ngunit binalaan siyang maghanda dahil nagtakda siya ng blind date sa isang mayamang pamilya para ikasal si Ling. Narinig ito ni Ling at tumakbo pababa ng hagdan, ngunit nadulas at bumagsak sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagmakaawa siya sa kanyang ina na ang pangarap niya ay ang makapasok sa Ten Academy, ngunit tumanggi ito, sinabing tatapusin lang niya ang kanyang sarili, at nagtalo sila bago siya nawalan ng pasensya at galit na itinali siya sa isang haligi sa bahay. Habang paalis siya, sinabi niya rito na kailangan niyang kumuha ng ilang mga bagay at dapat siyang kumilos ng maayos. Nagsimulang magdalamhati si Ling na hindi patas ang buhay nang biglang bumukas ang pinto, at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng masiglang damit pambabae. Sumugod ang lalaki para ikisiling, ipinakilala ang sarili bilang si Miss Fang, ang kanyang mapapangasawa. Habang nagpupumiglas si Ling na hindi makis hanggang masawi, nagpakita ang kanyang kaibigang si Fing at tumawa ng malakas sa pinto. Pagkatapos ay pumasok siya at inutusan si Fang na umatras, ipinaliwanag na si Fang ay kanyang nakababatang kapatid. At kung gusto ni Ling na pumunta sa mga pagsusulit, kailangan niya itong tawaging biyenan, or iiwan niya ito kay Mrs. Fang para magsaya. Sa ibang lugar sa lungsod, si Ruyo, na ngayon ay nakasuot ng kanyang balat kayo, ay biglang nabangga at muling pinabagsak ni Ling sa sahig, na nagmamadaling pumunta sa mga pagsusulit. Naalala niya ito at nagalit na hindi nasawi ang talunang lalaki. Ngunit kahit na sinubukan ni Ling na humingi ng tawad, pinalayas sila ni Ruyo gamit ang mahika at isinara ang pinto ng akademya para pigilan si Ling sa pagkuha ng mga pagsusulit. Nakita ito ni Ling at nagalit, ngunit hinayla siya ni Fing palayo upang maghanap ng ibang paraan para sa mga pagsusulit. Kalaunan, sa isang patio, may ilang mga mangangaso ng hayop na nagsusulat ng kanilang mga pangalan para sa mga pagsusulit, at nang si Ruyo na ang mag-isa, narinig niya ang boses ni Ling at nakita siya sa likuran niya. Gayunpaman, nang makita niya siya, nagalit siya dahil isinara niya ang gate. Nang sandaling iyon, isang sertipikadong babae na may kahangahangang aset ang pumihil sa kanila, sinabihan silang tumigil sa pag-arte na parang mga unggoy sa unang pagkakataon na malayo sa gubat, at pagkatapos ay sinabihan ang lahat na maghanda para sa mga pagsusulit. Lumayo si Ruyo ngunit nagpa siya na huwag payagan si Ling na kumuha ng pagsusulit, habang binigyan siya ni Ling ng padilat na mata at dila. Samantala, ipinakilala ni Fing ang babae na tagasuri kay Ling bilang si mismo, isang tutor sa Ten Academy. Pagkatapos ay sinimulan niyang ituro ang kanilang mga potensyal na operasyon sa mga pagsusulit, tulad ng sekta ng espada at isang cute na babae na nagngangalang Yi. Nagtataka si Ling tungkol kay Ruyo, ngunit sinabi sa kanya ni Fing na wala siyang impormasyon at binalaan siyang huwag itong pukawin. Naiinis si mismo sa ingay nila, na sumigaw sa kanila na itigil ito. Samantala, nakilala ng ilan sa mga examinee si Ling mula sa bar at sinimulan siyang kutsain dahil sa kanyang mga kwentong pangtalunan. Ipinagtanggol ni Ling ang kanyang kwento, sinasabi sa lahat na balang araw ay magiging katulad siya ni Tang, ang pinakamakapangyarihang beastmaster sa kasaysayan. Ngunit lalo lamang itong nagpatawa sa lahat maliban kay Yi. Dahil sa inis, pinatahimik ni mismo ang lahat at sinabi sa kanila ang mga patakaran, na nagsasabing ang mga masasawi sa pagsusulit ay mag-iisa at para makapasa, dapat makuha ng bawat kandidato ang isang rank 3 magical beast. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang portal patungo sa lokasyon ng pagsusulit at sinabi sa kanila na 200 na lang ang puwang. Ang bagong impormasyong ito ang nagtulak sa lahat na sumugod patungo sa portal, at habang nagmamadali, minarkahan ni Ruyo si Ling ng isang mahiwagang selyo at itinulak siya. Ngunit dumating si Fing para iligtas siya at tinulungan siyang makatayo. Sa lugar ng pagsusulit, karamihan sa mga kandidato ay nakatagpo na ng malalakas na mahiwagang halimaw, ngunit nagtataka si Ling kung bakit wala pa siyang nakitang isa. Bilang resulta, ipinaalala sa kanya ni Fing na wala siyang mahiwagang kapangyarihan para maramdaman ang isa at iniwan si Ling na parang sawi na hayop. Pagkatapos ay nakarinig si Ling ng anunsyo na may nagtagumpay, na nag-iiwan na lamang ng 199 na pwesto.
Pagkatapos ay nagpasya si Ling na subaybayan ang mga mahiwagang halimaw gamit ang kanilang marka, at gamit ang pamamaraang ito, nakahanap siya ng isang mahiwagang halimaw. Ngunit biglang, gumana ang mahiwagang selyo ni Ruyo, na nagpaisip sa mahiwagang halimaw na mabaho si Ling at tumakbo palayo, na ikinagulat niya. Linggid sa kaalaman ni Ling, bawat mahiwagang halimaw na makakasalubong niya ay tumatakbo palayo dahil mabaho ang amoy nito na parang makalat na basura, ngunit iniisip pa rin ni Ling na ito ay ang kanyang malas lamang. Di nagtagal, inihayag ng tagapagbalita na 62 na pwesto na lamang ang natitira, at nadismaya si Ling dahil ang pagkabigo ay mangangahulugan na kailangan niyang umuwi upang pakasalan si Miss Fang. Bigla, nagpakita ang ilang kandidato na tumatakbo sa takot palayo sa isang malaking tigre. Natakot si Ling, ngunit nang lumingon siya para tumakbo, tumalon ang tigre at hiniwa ang kanyang binti, na siyang nasugatan niya. Nang umungal ito sa kanyang mukha at malapit na siyang tuluyang burahin, gumana ang mahiwagang selyo, na naging dahilan upang masuka ang tigre na parang isang teenager at tumakbo palayo. Nagalit si Ling sa nangyari at sinigawan ang tigre na bumalik at kainin ito. Samantala, pinanood siya ni Ruyo mula sa likod ng isang puno, kontento na gumagana ang plano nito. Sa wakas, umuwi ang kanyang ina at nagulat nang makita si Miss Fang. Habang umiiyak at sinisigawan ni Ling ang tigre na lumapit at kainin ito na parang masarap na merienda, nagpakita ang isang sertipikadong babae na nagngangalang Yi, na agad na nagpaagos ng dugo sa pangalawang ulo ni Ling. Nakita niya ang mga sugat nito at sinimulang pagalingin ito gamit ang kanyang mahika, na nagudyok kay Ling na magpasyang subukan ang kanyang shot. Ngunit nararamdaman na siya ng babae dahil nabanggit nito na gusto niyang maging katulad ni Tang kanina. Ang kanilang sandali ay mabilis na naputol ng kanyang kasamahan sa koponan, na nagsabi sa kanya na iwanan ang walang talentong talunan. Habang paalis siya, tinitigan ni Ling ang kanyang aset ng may pagkamangha, ngunit sa wakas ay bumalik ang kanyang utak nang marinig niya ang isang anunsyo na 70 puwang na lang ang natitira. Nang magsimula siyang magpanik, iniisip na siya ay talagang sira na, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kalaunan, nakita ng tigre ang damit ni Ling na nakasabit sa isang panakot, at eksakto ayon sa plano ni Ling, tumakas ito ng maamoy ang mainit na basura. Pagkatapos ay kinorner ni Ling ang halimaw at, gamit ang walang ibang amoy kundi ang kanyang katawan, banihag ito sa isang butas bago ito hulihin at hilahin patungo sa portal. Hindi niya alam, nakita ito ni Ruyo at naglagay ng mahika sa walang malay na tigre. Sa labas ng portal, 199 na kandidato lamang ang nakapasa, na nag-iiwan na lamang ng isang pwesto. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, opisyal na tinapos ni mismo ang pagsusulit at sinimulang isara ang portal, na labis na ikinadismaya ni Fing. Bigla, nakarinig sila ng isang boses at nakita si Ling, na tumalon palabas ng portal dala ang kanyang lubad sa huling segundo. Tinanong ni mismo kung nasaan ang kanyang nahuling mahiwagang halimaw. Ngunit nang lumingon si Ling, nakita niya ang tigre na napalitan ng isang cute na mahiwagang halimaw, na pinagtatawanan siya ng lahat dahil sa pagiging talunan. Habang kinukutya siya ng lahat, sinubukan ni Ling na ipaliwanag kay mismo na nakahuli nga siya ng isang tigre, ngunit lalo lamang nila itong tinawag na talunan. Mabuti na lang at natukoy ni mismo na ang mahiwagang halimaw ay na-enchant at nagtaka kung may especially iya sa kanila na gumawa nito. Pumayag siyang ipasa si Ling habang nangakong iimbestigahan ang tigre mamaya, pagkatapos ay sinabihan silang maghanda para sa pangalawang pagsubok. Galit na galit ang ibang mga estudyante, iniisip na hindi patas ang pagtulong niya kay Ling, ngunit sinabihan niya silang manahimik at binuksan ang pangalawang portal papunta sa susunod na pagsusulit, na siyang nag-angkla kay Ruyo at naging dahilan upang mas lalong pagibayuhin niya ang kanyang paninira. Sa susunod na lugar ng pagsusulit, isang lugar na tinatawag na Shenyuan Bridge, kung saan napakakapal ng hamog. Ipinaliwanag ni mismo na ang layunin ay tawirin ang tulay at sumama sa kanya sa loob ng isang araw, at sinabing 50 tao lamang ang papayagang dumaan. Samantala, ininas siya ng bagong mahiwagang halimaw ni Ling, dahilan para kunin ito ni mismo at panatilihing ligtas para sa kanya. Matapos niyang ayanunsyo na magsisimula na ang pagsusulit, maraming kandidato ang nagtakbuhan papunta sa tulay, naiwan lamang ang matatalino. Nang tanungin ni Fing si Ling kung bakit hindi niya sila sinundan, isiniwalat ni Ling na mas matalinong sumunod sa guro kapag gumagalaw ito, lalo na't ang isang araw na tagal para tawirin ang isang tulay ay lubhang nakakapagtaka. Humanga ito kay Fing,
ngunit napansin niya agad na nagsimula ng tumakbo si Ling dahil lumipat na si mismo. Habang tumatakbo sila patawid ng tulay, ang hamog ay naging napakakapal kaya't nawala sa paningin nila si mismo. Samantala, nauna sa kanila si mismo at humanga siya nang makasabay sina Ling at Ruyo. Kaya, gumamit siya ng mahika para lumaban at iwan sila sa alikabok. Bigla, inatake si Ruyo ng dalawang halimaw. At nang subukang lumaban siya, kinain nila ang kanyang mga mahiwagang spell na parang cookie. Pagkalipas ng ilang sandali, natuklasan niya na gumagamit ng tunog ang mga halimaw para mahanap ang kanilang mga biktima. Kaya, nagsimula siyang gumawa ng plano para gawing armas ang mga halimaw laban kay Ling sa pamamagitan ng paggamit ng isang magic spell sa kanila. Di nagtagal, natagpuan ni Ling at ang kanyang grupo ang unang grupo ng mga tao sa tulay na naubusan ng lahat ng likido, na parang lahat sila ay nakaranas ng isang malaking pagkasawi. Habang nagtataka sila sa nangyari, sumali sa kanila ang isa pang grupo, at ang kanilang malakas na pagmamartsa ay nagising sa mga halimaw na natutulog sa ilalim ng tulay. Nagsimulang umatake ang mga halimaw, at sinubukan ng isa na sipsipin si Ling, ngunit pinutol ito ni Fing gamit ang isang kanay. Samantala, mabilis na tumawag ang sekta ng espada ng isang harang upang protektahan ang kanilang mga sarili, na labis na nakagambala kay Ling kaya't kinailangan siyang itulak pababa ni Fing upang iligtas siya mula sa isang insekto, na humantong sa aksidente nilang parang kay Naruto at Sasuke. Sa sandaling iyon, isang insekto ang kumain sa harang at binura ang isang miyembro ng sekta ng espada sa pamamagitan ng pag-agos nito ng matuyo. Habang sila ay natataranta, napansin ni Hihi na ang mga insekto ay hindi umaatake sa isang master dahil tahimik itong gumagalaw. Pagkatapos, mabilis siyang lumuhod at nagsimulang gumapang. At nang hindi siya inatake, sinabihan niya ang lahat na tumahimik. Gumana ang panlilinlang ni Hihi at maaari silang gumapang palayo, ngunit bigla nilang na-trigger ang bitag ni Ruyo, na nagdulot ng pagpapakita ng malalaking baging at umakit ng mga insekto na parang internet connection. Iminungkahi ni Hihi na tumakas sila habang abala ang mga insekto sa pagkain ng mga mahiwagang baging, ngunit itinuro ni Fing ang isang malaking higanteng insekto sa unahan nila, na tinatakpan ang tulay na parang isang hindi maaring laktawan na ad sa social media video. Habang inaatake ng mga halimaw ang mga master at pinapaslang sila, pinag-usapan ni Ling at ng grupo kung paano makakatakas mula sa higanteng kulisap na nasa kanilang daan, at sa wakas ay nagpasya silang subukan ang kanilang swerte at palihim na lampasan ito sa pamamagitan ng tahimik na paggapang. Sa kasamaang palad, nakita sila ng halimaw at inatake ang isa sa kanila gamit ang isang galame, sinisipsip ang kanyang puwersa ng buhay, na nagdulot ng takot dahil tahimik sila. Gayunpaman, mabilis na tumawag ang sekta ng espada ng isang harang upang protektahan sila nang muli itong umatake. Inihagis ni Fing ang kanyang kanay dito, ngunit ang sandata ay tumalbog lamang, at pinagsama ng halimaw ang mga galami nito sa isang napakalaking sanga upang durugan ang harang. Mabilis na inenchant ni Hihi ang sandata ng isang swordsman, na nagbigay daan sa mandirigma na umatake at hiwain ang ilang mga galami, ngunit agad na muling nabuhay ang halimaw at nagsimulang gumamit ng mahika, na lubos na ikinagulat ng grupo. Sinubukan ng mga swordsman na sumugod at tapusin ito, ngunit ang halimaw ay naglabas ng isang alon na nagpatigas sa lahat ng nasa tulay at ginawa silang lahat na bato. Sa kabutihang palad para kay Ling, nagawa ni Hihi na protektahan silang dalawa sa pamamagitan ng paggamit ng isang harang, ngunit agad itong binasag ng halimaw at sinimulan silang durugan na parang papel. Sa ibang lugar, narating ni mismo ang dulo ng tulay. At di nagtagal, nagpakita sina Lan at Ruyo, humanga siya at pinasa sila, sinabihan silang magpahinga. Samantala, nagising si Ling at nakita ang kanyang sarili na lumulutang sa isang madilim na kaharian. At habang iniisip niya kung nasaan siya, narinig niya ang kanyang pangalan at nakita ang isang malaking demonyo na nakulong sa likod ng isang selyo. Tinanong ng demonyo kung naaalala niya siya, dahilan para mapagtanto ni Ling na ito rin ang boses na nagbigay sa kanya ng lakas upang talunin ang Demon Flower. Ipinaliwanag ng nilalang na ito ay tinatakan ng mga taong natatakot sa kapangyarihan nito at sinabi kay Ling na kailangan niya ang lakas nito upang talunin ang malaking halimaw, na nangangakong bibigyan siya ng kapangyarihan kung hahawakan niya ang selyo gamit ang kanyang palad. Nang malapit na niyang gawin ito, huminto si Ling dahil ang gawain ay lubhang kakaiba, at tinanong niya ang demonyo kung paano ito natalo kung ito ay napakalakas.
Ngunit hindi pinansin ng demonyo ang tanong at binigyan siya ng kapangyarihan. Gayunpaman, sinubukan ito ni Ling sa pamamagitan ng pagsira sa isang malaking bato. At matapos ipaalala sa kanya ng demonyo na ang kanyang mga kaibigan ay nasa problema, sa wakas ay hinawakan niya ang selyo. Samantala, naramdaman ni mismo ang kaguluhan sa puwersa at nagtaka kung may nangyaring aksidente sa ibang mga estudyante. Sa ibang bahagi ng kagubatan, sinamahan si Ruyo ni Crowblood, na pinuri ang kanyang kalupitan, ngunit sinabihan siyang manatiling tahimik. Habang kinakausap niya ito, bigla niyang naramdaman ang aura ng Dragon King na nagmumula sa tulay. Pagbalik sa tulay, nagbagong anyo si Ling at hiniwa ang higanteng insekto sa dalawa gamit ang kanyang kamay, na nagdulot ng isang malakas na kidlat. Napagtanto ni mismo, na nasa gilid ng tulay, na ang mga estudyante ay nasa panganib at nagmadali upang tulungan sila kasama ang dalawa pang tutor. Sa kakahuyan, natuwa ang Crowblood at sinabi kay Ruyo na ang aura na ito ay tiyak na mula sa Dragon King at gusto niyang tingnan ito. Sa tulay, nabali ang kamay ni Ling matapos talunin ang halimaw, na ikinainis ng demonyong sumasapi sa kanyang katawan dahil sa kung gaano kaina si Ling. At bilang resulta, nagpa siya itong palakasin ang sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng perlas ng espiritu mula sa nasawi na halimaw, na nagpapakita ng isang selyo sa leeg ni Ling. Sunod, nakita ng demonyo si Yi, nakakagising lang, at nagpas siyang gamitin ang kanyang pambihirang kulay rosas na espiritual na enerhiya para sa pagkain. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang itaas siya sa ere. Ngunit nang mapagtanto niyang sinapian si Ling, gumamit siya ng isang artifact na tinatawag na Demon Purifying Bell sa kanya. Kahit na nabigo ito, sinabihan siya ng demonyo na tumigil sa paglaban at sinimulang gamitin ang kanyang enerhiya habang hawak niya ang maganda na babae sa ere. Ngunit biglang, isang sinag ang tumama kay Ling mula sa likuran at nawalan siya ng malay sa nakahiga na katawan ni Yi. Isang matandang lalaki at isang dalaga ang nagpakita sa likuran nila. At sinabi ng matandang lalaking nagpaputok ng beam sa babaeng may puting buhok na maswerte sila na medyo hamina ang selyo. Pagkatapos ay sinabihan niya itong bantayan si Ling ng palihim at sinabi na dahil nasawi na ang hari ng mga kulisap, magsisimulang magising ang mga estudyante sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay mawawala sila tulad ng iyong tatay noong umalis ito para kumuha ng gatas. At sa sandaling umalis sila, nagsisimulang mawala ang takot ng mga estudyante. Matapos ang bangungot, nagising si Ling at aksidenteng nataman si Fing, na sinusubukang gisingin siya. At nang matuklasan niyang walang damit ito, sinimulan siyang kulitin ni Fing dahil sa pagiging manlalaro. Bigla, galit na sumulpat ang kasintahan ni Yi at inakusahan si Ling ng paghawak sa kanyang mga asset at rice cake habang ang lahat ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Binuhat niya si Ling at naghanda na talunin siya, ngunit nahulog ang pantalon ni Ling, na nagtupi kay Yi na parang origami, na lalong ikinagalit ng kasintahan niya, na sumigaw na nakita niya si Ling na natutulog sa ibabaw ng mga malulusog na asset ni Yi nang matagpuan ang mga ito. Susuntukan na sana niya si Ling na parang punching bag, pero pumigitan si Yi at sinabing hindi niya maalala kung hinawakan ni Ling ang asset niya noong nakaraang araw. Sakto lang, nilapitan ni mismo ang grupo at sinabihan ang lahat na maghintay sa ilalim ng malaking puno. At habang paalis siya, pinakalma ni Yi ang kasintahan niya, kahit na napagdesisyonan na nitong umaksyon kay Ling sa susunod na araw. Pagkatapos nilang magtipon sa puno, tumayo si mismo sa harap ng isang pulang portal at ipinaliwanag na lahat ng nakaligtas sa pangalawang pagsubok ay automatikong pumasa dahil sa insidente ng insekto. Pagkatapos ay tinawagan niya si Ling para tanungin kung ang kanyang magical beast ay tunay ngang tigre. At nang kumpirmahin niya ito, binigyan siya nito ng pagkakataon para sa ikatlong pagsusulit. Nagdiwang si Ling na parang may nawawalang tornilyo. Habang palihim na inaalala ni mismo ang eksena kung saan nakita niya itong walang malay malapit sa sawi na hari ng insekto, hinampes niya ang portal upang magbunyag ng isang harang at ipinaliwanag na ang Tianwu Academy ay protektado ng kalasag na ito, na kayang labanan ang anumang pag-atake. Habang tumatakbo sila patungo sa portal upang sumunod, tinanong ni Fing si Ling kung naaalala ba niya ang nangyari noong nakaraang gabi, ngunit sinabi ni Ling na hindi. Habang nakatitig sa kanya si Ruyo, galit na buhay pa ito. Sa kabilang panig ng portal, hinahangaan ng mga estudyante ang Tian Academy,
habang si mismo ay nagbibigay ng maikling kasaysayan ng paaralan, na nagsasaad kung paano noong unang panahon, isang digmaan laban sa masamang hari ng dragon ang naganap dito mismo. Ang hari ay natalo ng isang mandirigmang nagngangalang Tang, na kalaunan ay nagtatag ng akademya at ay lumikha ng harang gamit ang tatlong makapangyarihang artifact. Napaiyak si Ling sa tuwa matapos marinig ang kwento, na nagpaisip kay Fing na mayroon siyang aktwal na pinsala sa utak. Pagkatapos ay dinala sila ni mismo upang tingnan ang kanilang mga silid, ngunit nagsimulang magprotesta ang mga estudyante nang makita nila ang isang sirang bahay na pinamumugaran ng mga multo. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na ang bahay ay masyadong maganda para sa kanila at isiniwalat na sila ay talagang mananatili sa ilalim ng isang balon. Inutusan niya silang pumalakpak habang ipinakikilala niya ang kanilang bagong guro, si Mr. Doyan. Ngunit nang makita ng mga estudyante na siya ay isang maliit na may ulong mas makinis pa sa isang 8-ball, nahihirapan silang pigilan ang kanilang pagtawa. Isang estudyante ang nabigong panatiliing diretso ang mukha, na nagbigay sa kanya ng isang sipa na kombinasyon sa mukha bago siya tuluyang sinipa ni Master Doyan palayo. Matapos niyang paalisin ang mga estudyante sa balon, sinabihan siya ni mismo na bantayan si Ling. Kalaunan, sa ilalim ng balon, na lumabas na isang malaking nayon, sinabihan sila ni Doyan na pumunta sa kanilang mga silid at isiniwalat na maaari nilang tawagin ang pangalan niya sa kanilang mga isipan kung kailangan nila ng tulong dahil eksperto siyang magbasa ng isip. Hindi siya pinaniwalaan ng mga estudyante hanggang sa simulan niyang ibunyag ang lahat ng kanilang maruruming sikreto, mula sa kanilang mga panaginip tungkol sa malaking asset hanggang sa ang kanilang mga pribadong iniisip kung sapat na ba ang 2 inches. Matapos silang mapahiya, inutusan niya ang grupo na hanapin ang kanilang mga silid. At habang itinuturing ng karamihan na hindi angkop ang mga guho para sa mga maharlikang tulad nila, iniisip ni Ling na ang kanyang silid ay parang langit at sumisigaw ng may kagalakan. Samantala, habang nagrereklamo si Fing tungkol sa kanyang silid, isang napakagandang babae na may 2 malalaking asset ang humihingi ng tulong sa kanya upang mabuksan ang pinto ng babae. Bigla, nagbago si Fing mula sa isang iyakin patungo sa isang may kakayahang alpha male at sinubukang i-reach siya. Sa ibang lugar, hinahanap pa rin ni Ruyo ang kanyang silid, na siyang room 9. Habang sinusubukan ni Fing na tulungan ang babae na buksan ang kanyang pinto, ngunit nauwi sa pagbasag nito, na natural na ikinainis ng dalaga. Sa kawalan ng alam na gagawin, matapos sabihin ni Master Doyan na bayaran niya ang pinsala, sinalubong ni Fing si Ling at ginulo ito ng labis kaya't nakalunok si Ling ng kabute sa maling paraan. Kinaladkad ni Fing si Ling palabas para humingi ng tulong. At habang paalis sila, ay malakas nilang isinara ang pinto kaya't ang marker ng room 6 ni Ling ay bumaliktad at naging room 9. Kalaunan ay natagpuan ni Ruyo ang silid na ito at pumasok. Bagamat nagulat siya nang makita ang mahiwagang halimaw ni Ling, na tumatakbo palayo nang makita siya nito, nakakita siya ng paliguan ng tubig at nagpas siyang maligo. Sa ibang lugar, humihingi pa rin ng tulong si Fing kay Ling, ngunit ang sikmura ni Ling ay nagsimulang makaabala sa kanya dahil sa pagkain. Kaya, tumakbo siya pabalik sa kanyang silid upang uminom ng tubig. Nang makitang nakalak ang pinto, sinira niya ito at nakita lamang si Ruyo na inaalis ang kanyang damit at naghahandang isuot ang kanyang birthday suit. Ang tanawing ito ay nagpabilis ng dugo sa kanyang pangalawang ulo at nagdulot ng matinding pagdurugo ng ilong. Nabigla si Ruyo na halos nakita na niya ang 2 wastong punto, at kahit na nakilala siya ni Ling at sinubukang magpaliwanag, galit na inatake siya ni Ruyo. Sa kasamaang palad para kay Ling, isang kahoy ng bubong ang bumagsak sa kanyang ulo at natambo siya sa sahig. Nagpa siya si Ruyo na kailangan niyang burahin ito dahil nakita na niya ang mukha nito, ngunit tumakbo ito palayo nang dumating ang ibang mga estudyante para imbestigahan ang ingay. Nang gabing iyon sa kakahuyan, nakilala ni Crowblood ang 2 assassin na lumalabas mula sa 10 portal at binigyan sila ng isang lihim na misyon na isasagawa. Kinabukasan, nagising si Ling sa anunsyo ni Mr. Doyan na ang lahat ay dapat magkita sa labas ng balon, na nagbabala na ang mga huling darating ay madidiskwalipika, na nagpatarante kay Ling. Sa labas ng balon, pinagalitan ni Master Doyan ang mga nahuhuli, ngunit naantala siya ni Ling, na kalalabas lang mula sa balon. Sinabihan niya ang talunan na sumali sa karamihan at sinimulan na ipaliwanag ang mga detalye ng huling pagsusulit, na isang laro na tinatawag na labanan ng mga barya.
Ipinakita niya sa kanila ang isang Tain coin at ipinaliwanag na lahat ay makakatanggap ng mga barya ng random, ngunit ang mga estudyanteng matagumpay na nakakalap ng 1,000 barya sa pamamagitan ng pakikipaglaban or anumang iba pang paraan ang makakapasa sa huling pagsusulit at makakadaan sa pinto ng Tayan Academy. Dagdag pa niya na mayroong pulang sona sa lugar ng pagsusulit kung saan maaaring magpahinga ang mga estudyante, na binibigyang diin na mahigpit na ipinagbabawal ang pagnanakaw ng barya sa lugar na iyon. Pagkatapos, sinabihan niya silang kunin ang kanilang mga sako ng mga barya mula sa isang puno. At habang ginagamit ng lahat maliban kay Ling ang kanilang mahiwagang aura upang makuha ang mga ito at suriin ang kanilang kabuuan, isang talunan ang nag-anunsyo na mayroon siyang 200 barya, na agad na nagpaplano sa lahat na puntiryahin siya. Samantala, umakyat si Ling sa puno upang tuluyang makuha ang kanyang sako. At nang tanungin ni Fing, nalaman niya na mayroon pala siyang 2,000 barya. Agad na hinabol ng lahat sina Ling at Fing na parang mga paparazzi nang makita nila si Daniel Padilla, dahilan para magtanong si Fing kung bakit walang isip niyang sasabihin sa lahat na mayroon siyang 2,000 barya bago iniwan si Ling sa pamamagitan ng pagtakbo sa ibang direksyon. Habang patuloy na hinahabol ng mga tao si Ling na parang mga asong galit na galit, nagpasya siyang itapon sila sa pamamagitan ng paghagis ng ilang barya sa kanila. At habang gumagana ang ideya at tumigil sila sa paghabol sa kanya, halos nawala niya ang lahat ng kanyang mga barya sa proseso. Matapos magpawis, nagpasya siyang magpahinga sa red zone ng kaunti. Sinugod siya ng 3 alumni students na sinubukan ni Master Doyan para mas mahirapan ang pagsusulit. Habang tinutusok siya ng isa sa kanila na parang pako, hiniling ng mga estudyante kay Ling na ibigay sa kanila ang lahat ng kanyang barya. Sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang barya, ngunit tumanggi silang makinig dahil sa palagay nila ay nagsisinungaling siya. Umatake ang estudyanteng sumugod sa kanya gamit ang isang mahiwagang atake, ngunit kumislap ang bug seal sa leeg ni Ling, dahilan para mawala siya sa ilalim ng lalaki na parang isang nawalan ng buhay na karakter. Nagulat ang lahat, kasama na si Ling, na kaya niyang mag-teleport. At nang umatake muli ang estudyante, muling kumislap ang seal para pabagalin ang oras at hayaan siyang makaiwas sa atake. Sumama ang isa pang estudyante, at pareho nilang sinugod si Ling mula sa magkabilang panig. Ngunit habang ginagawa nila ito, muling bumagal ang oras. At sinuntok niya sila ng napakalakas kaya lumipad siya sa kalangitan. Tuwang-tuwa si Ling sa kanyang bagong tuklas na kapangyarihan at nagdiwang. Ngunit gamit ang kanyang pang-abala, inatake at sinugatan siya ng babae sa kanilang grupo. Kasabay nito, naiwasan niya ang 2 atake mula sa mga tulisan na pinalipad niya sa ere sa pamamagitan ng pagtalon sa ibabaw nila. Nabigla siya sa taas ng kanyang natatalon, ngunit bigla siyang nahulog sa lupa na parang isang talunan, na nawalan ng malay ang mga alumni students habang kinukutsa siya dahil sa pagiging masyadong mayabang. Pagkatapos, biglang nagpakita ang mahiwagang halimaw ni Ling at itinutok ang kanyang sungay sa lugar kung saan hindi nasisikatan ng araw ang isa sa mga estudyante. Galit na itinapon ito ng estudyante at habang pinaplano nilang harapin si Ling, bigla silang inatake ni Ruyo, na itinali sila ng mga baging. Sa pag-aakalang tinulonggan niya si Ling, nagulat siya nang itali rin niya ito. Pagkatapos ay ninakawan niya ang mga alumni students at si Ling, kinuha ang lahat ng kanilang mga supot ng barya. Ikinagalit ito ni Ling, na ginamit ang kanyang bagong lakas upang basagin ang mga baging at habulin siya, na iniwan ang mga alumni students na lubos na natigilan. Sa ibang lugar, ang ilang mga estudyante ay inatake ng 2 asasin na ipinadala ni Crowblood, kabilang si Bao, isang asasin na kamukha ng isang low-budget na karakter na Jojo, at ang kanyang kasabwat, isang babaeng nagngangalang Foamy, na nagsabi sa kanya na huwag mag-aksaya ng oras at gamitin ang orb upang mahanap kung aling estudyante ang may aura ng Dragon King. Isa sa mga estudyante ang tumiklop na parang origami at nagsimulang tumakbo palayo, ngunit napigilan siya ng kapangyarihan ng babae, na pumihil sa kanya sa paggalaw. Pagkatapos ay dinala ni Bao ang lilang orb patungo sa estudyante, sinabihan siyang mabubuhay siya kung siya ang Dragon King, ngunit sisibog siya kung hindi. Kasabay nito, nasasabik si Ling sa kanyang mga bagong kapangyarihan at tumatakbo sa gubat na parang si Flash, tumatalon mula sa puno patungo sa puno na parang gorilla habang iniisip kung paano niya nakuha ang mga ito. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang umiyak kay Fing nang mapagtanto niyang masyado na siyang matanda para sa mga bagay na ito at iniabot kay Fing ang kanyang mga barya. Bigla,
Nahulog si Ling mula sa isang puno at masayang sinabi kay Fing na nabuksan na niya ang mga bagong kapangyarihan, dahilan upang mapahawak si Fing sa kanyang ulo upang pigilan ang kanyang natitirang mga selula na mahulog habang si Ling ay nagdadadaldal na parang baliw. Pagkatapos lamang, nakarinig sila ng pagsabog na umalangaw sa kakahuyan. Sa pinangyarihan ng pagsabog, katatapos lang ni Bao at ng kanyang kasabwat ang isang nakakagulat na sesyon kay Yi at sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay kinuha ni Bao ang orb upang suriin kung mayroon si Yi ng aura ng Dragon King. Samantala, dumating sina Fing at Ling at nakita silang ginagamit ang orb kay Yi sa ere habang abala ang mga miyembro ng Sword Sect sa pagmomodelo bilang mga biktima sa sahig. Agad na sinabihan ni Fing si Ling na dapat silang tumakas. Ngunit si Ling, na hindi pa nakaranas sa motorboat gamit ang mga asset ni Yi, ay agad na sumigaw sa mga asasin na pakawalan ang babae, na nagpapaalala sa mga asasin sa kanilang presensya. Ilang sandali bago nito, bago pa man maibitin ng mga asasin si Yi na parang dyaryo sa ere, inatake ni Bao si Yi at ang Sword Sect gamit ang mga sumasabog na bola, na nagawa nilang iwasan. Pagkatapos ay ginamit ni Yi ang espada ng kanyang kasintahan. Ngunit nang tumalon ito sa ere para umatake, ginamit ni Foamy ang kanyang kapangyarihan para i-freeze siya sa ere, na nag-iwan sa kanya na bukas sa mga bola ni Bao. Nang sandaling iyon, nag-teleport sina Yi at ang isa pang estudyante at hinaranggan ang atake ni Bao gamit ang isang harang. Ngunit sa kanilang pagkagulat, itinapat ni Bao ang kanyang bola ng direkta sa harang bago ito pinasabog. Ngayon sa kasalukuyan, sinigawan ni Ling ang mga asasin na hayaan si Yi at sumugod para umatake. At habang ginagawa niya ito, natanggal ang kanyang selyo, dahilan para masugatan niya ang kanyang mga kamay sa mukha ni Bao. Habang tatapusin na sana siya ni Bao, nagpakita ang mga smoke bomb mula sa kung saan at ginulo ang kanilang isipan. At gamit ang pagkakataong ito, binuhat ni Ling si Yi at tumakbo kasama si Fing, kasunod ang kanyang mahiwagang halimaw, na nagnakaw ng Dragon Orb. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, isang bola ang nagpakita at sumabog, na nagpatigil sa kanila habang hinahabol ni Bao at Foamy. Pagkatapos ay ginamit ni Foamy ang kanyang kapangyarihan at pinatigil sila na parang isang masamang screenshot. Ngunit nang maabyutan nila, nagpa siya si Bao na tapusin silang lahat at ibinato ang kanyang mga bola sa kanila, ngunit muling gumana ang selyo, na nagpapabagal sa oras at nagbigay daan kay Ling na sipain sila palayo. Nataranta ang mga asasin at gustong tapusin agad si Ling. Kaya nagpaputok si Bao ng ilang bola sa kanya, ngunit sumugod si Ling at sinipa silang lahat palayo bago sumugod para suntukin ang isang gulat na si Bao. Pinahinto ni Foamy ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mata upang lumikha ng isang kalasag na nagpoprotekta kay Bao. At ang nagresultang pagtama ay nagpatamba kina Ling at Bao pabalik, dahilan para mabaliw si Bao at magpatawag ng malalaking bola sa kalangitan. Si Foamy, na natatakot na baka masira ni Bao ang Dragon Artifact, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan kay Fing upang subukang agawin ito mula sa mahiwagang halimaw ni Ling. Gayunpaman, inihulog ni Bao ang kanyang apat na malalaking bola sa mga ito, ngunit nagawa ni Ling na itulak palayo si Fing bago pa man siya tamaan ng Dragon Orb sa likod. Sumabog ang mga bola at nakuha ang atensyon ni Master Doyan dahil ang pagsabog ay nangyari sa ligtas na zona. Samantala, nakaipon na sila ng sapat na mga barya. At habang kumukuha si Ruyo ng mga barya mula sa ilang mga kapaspalad na estudyante, naisip niya na sana ay mabaigo si Ling sa pagkakataong ito. Sa isang lugar sa isang madilim na kaharian, isang lilang dragon ang nakatitig sa katawan ni Ling, nagtataka kung bakit ang isang mahina at walang silbing mortal ay nagtatangkang labanan ang Dragon Orb. Habang nagsisimulang matuno ang katawan ni Ling, isang selyo ang biglang nagpakita sa likod ng dragon, at kinausap ito ng demonyong selyo. Nabigla ang lilang dragon dahil ang demonyo ay ang kanyang master at ang nawawalang Dragon King. Pagkatapos ay inutusan ng demonyo ang lilang dragon na protektahan ang katawan ni Ling, binabalaan siya na ang pagkabigo ay hindi kukonsintihin. Pagbalik sa kagubatan, isang gininto ang kalasag ang nagpakita sa paligid ni Yi, Fing, at Ling, na nagising na nakasuot ng mga bagong damit at nagtataka kung ano ang nangyari sa bomba. Napansin niya ang kanyang bagong suot at biglang nakarinig ng isang boses na nagpapaliwanag na nakasuot siya ng mga damit ng lilang dragon. Ipinaalam ng boses kay Ling ang tungkol sa selyo ng hari ng insekto, na nagbibigay ng bilis at lakas,
ngunit binanggit na dahil si Ling ay isang walang talentong talunan, hindi lubos na makontrol ng kanyang katawan ang kapangyarihan. Ipinakita nito na iniligtas nito ang kanyang buhay pagkatapos ng pagsabog at ginawa siyang hindi nakikita. Habang nakikita ni Fomi si Ling na nagsasalita mag-isa at iniisip na nasunog ang utak niya dahil sa pagsabog. Idinagdag pa ng Lilang Dragon na tinanggal nito ang lahat ng selyo sa katawan ni Ling, na nagbigay sa kanya ng kakayahang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng mahiwagang halimaw at sinabi rin sa kanya na binigyan siya nito ng isang bagong kapangyarihan na maaaring pumihil sa anumang pinsala, bagamat magagamit lamang ito tuwing 12 oras. Pagkatapos, nagising sina Fing at mga asasin. Nagulat si Fing sa bagong damit ni Ling, habang ipinaalam ni Fomi kay Bao na si Ling ang kanilang target dahil nagawa niyang sipsipin ang Lilang Dragon Orb. Nang aatakihin na nila si Ling at sapilitang kunin siya, nagpakita si Master Doyan at kinuriyent sila gamit ang kanyang mahika. Nagulat sila na narito siya, ngunit ipinaliwanag ni Ling na nakikipaglaban sila sa ligtas na sona, na labag sa mga patakaran. Nagpa siya ang mga asasin na harapin si Ling mamaya at pagkatapos ay nawala. Samantala, tinanong ni Fing si Ling tungkol sa kanyang bagong suot at kung saan niya nakuha ang kanyang mga bagong kapangyarihan, ngunit pinutol sila ni Master Doyan, sinabi sa kanila na mayroon na lamang silang 5 minuto para tapusin ang mga pagsusulit, na nagpapanik kay Ling dahil hindi pa siya nakakakuha ng 1,000 barya. Nang gabing iyon sa isang kuweba, opisyal na tinapos ni Master Doyan ang laro at sinabi sa mga estudyante na ang kanilang mga resulta ay huhusgahan sa pamamagitan ng isang pinto na tinatawag na Gate of Identity. At pagkatapos ay hiniling niya sa mga nakakuha ng 1,000 barya na lumapit at simulan ang proseso. Ang iba pang mga natalo na hindi nakarating ay nagsimulang magreklamo na parang salitang tumutugma sa maliliit na mangkukulam. At kabilang sa kanila ay si Ling, na umiiyak sa pagkabigo dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang makuha ang mga barya. Sinabi sa kanila ni Master Doyan na ang pagpasok sa pinto ay nagpapakita ng kanilang likas na talento sa kulay, na ipinaliwanag na ang bawat Beastmaster ay may kulay at mas puro ang kulay mas maganda ang talento. Sinimulan niyang sagutin ang kanilang mga tanong at binabasa pa ang kanilang mga iniisip. Ngunit mabilis siyang nagalit sa kanilang mga walang silbing tanong, iniisip kung sulit ba ang pagiging isang mind reader. Pagkatapos, ang unang tao, si Lan, ay lumapit sa pinto at matapos utusan ni Master Doyan na iwan ang kanyang mga barya sa bunganga ng pinto, pumasok siya. Maya-maya, bumukas ang pinto at inanunsyo na si Lan ay may likas na talentong purong itim, na ikinagulat ng lahat. Sumunod na lumapit si Ruyo at pumasok sa pinto, na ikinagalit ni Ling dahil ninakaw nito ang kanyang mga barya. At nang bumukas ang pinto, inanunsyo nito na mayroon siyang likas na talentong mapusyaw na berde. Pagkatapos, lumapit ang kasintahan ni Hihi na si Dashi, nagalit pa rin dahil kinailangang isakripisyo ng kanyang kaibigan ang kanyang mga barya para lang maabot niya ang 1,000 barya. At nang lumabas siya, inanunsyo ng pinto na mayroon siyang mapusyaw na lila, habang si Hihi ay may pambihirang kulay rosas. Sa pagkakataon ni Fing, inanunsyo ng pinto na mayroon siyang kulay dilaw. At kahit sinubukan ni Fing na ay aura farm ito, dinurog ni Doyan ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang dilaw talaga ang pinakamahinang kulay. Samantala, habang nalulungkot si Ling dahil wala siyang sapat na barya para mabuksan ang pinto, sinabihan siya ng dragon na tingnan ang kanyang dragon outfit, kung saan nakakita si Ling ng 2 kakaibang baraha. Tiniyak sa kanya ng dragon na aayusin nila ang pinto, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ling, na ikinagalit ng dragon na iniisip ng basurang ito na nagsisinungaling siya. Habang sumisigaw si Ling sa dragon, narinig siya ng lahat at inanyayahan siya ni Master Doyan na subukang buksan ang pinto. Naglakad si Ling patungo sa gate, inaasahan na mabibigo ito. Ngunit pagkatapos may hulog ang mga baraha doon, bumukas ang pinto na ikinagulat ni Ruyo. Inanunsyo nito na walang barya si Ling, na nagpatawa sa lahat. Ngunit idinagdag nito na si Ling ay may isang espiritual na barya at ang kanyang likas na kulay ay walang kulay. Lahat ay nagulat, kasama na si Master Doyan, na hindi pa nakakita ng sino man na dumaan sa gate na may dalang espiritual na barya noon. Ang mga talunang estudyante ay nagsimulang magprotesta, na sinasabing hindi pa nila naririnig ang tungkol sa mga spirit coins or mga talentong walang kulay, at inakusahan nila si Ling ng pagsisinungaling. Ipinagtanggol siya ni Master Doyan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang mga spirit coins ay isang mas mataas na anyo ng pera.
Ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa mga estudyante dahil iniisip nilang si Master Doyan at lahat ng iba pang mga master ay nanloloko para kay Ling. Sinubukan ni Ling na magpaliwanag, ngunit galit na nagmadali ang mga estudyante na atakihin siya. Habang pinapahirapan nila siya, sinagip siya ni Fing at tinanong kung saan niya nakuha ang pera. Sinabi niya sa kanila na galing ito kay Bao, ngunit dahil hindi nila alam kung sino iyon, sinimulan nilang pahirapan silang dalawa. Desperadong sinubukan ni Ling na protektahan si Fing at itinulak ang mga estudyante pabalik, ngunit parang nagdadagdag ng panggatong sa apoy habang nagmamadali silang umatake muli. Bigla, isang puting mahiwagang sinag ang nagtulak sa kanila palayo at nagpakita ang babaeng may puting buhok mula sa tulay. Ipinakilala siya ni Master Doyan bilang si Miss Win, ang kasalukuyang bise-direktor ng paaralan. Hiningi ng mga estudyante na ipaliwanag ni Miss Win kung paano nakapasa si Ling sa pagsusulit, at tiniyak niya sa kanila na ang pinto ay walang kinikilingan at ginamit sa loob ng libu-libong taon upang matukoy ang mga talento ng Beastmaster. Pagkatapos ay pinarusahan niya sina Fing at Ling, binalaan sila na ang susunod na gulo na ay dudulot nila ay magpapatalsik sa kanila habang iginigiit sa mga estudyante na sila ay ganap na miyembro na ngayon ng Tian Academy. Nang gabing iyon, nakipagkita si Ruyo kay Crowblood, na bumati sa kanya sa pagpasa sa mga pagsusulit bago ipinaalam sa kanya na si Ling ang sisidlan ng Dragon King. Nagulat siya rito, at inutusan niya itong protektahan si Ling hanggang sa mailabas niya ang selyo ng Dragon King gamit ang isang sinaunang artifact. Kinabukasan, tumungo sina Ling at Fing sa mga klase, bagamat nalulungkot pa rin si Ling na may warning siya nang sa wakas ay nakapasok na siya sa akademya. Huminto sila upang handgan ang Tian Academy, na itinayo sa isang higanteng puno. At nang makarating sila rito, maraming aktibidad at recruitment ang nagaganap. Ang lugar na ito ay nagpasigla sa espiritu ni Ling, at siya ay natuwa at tumakbo, ngunit hindi sinasadyang nakasalubong niya si mismo. Sa pag-aakalang siya ang kanilang guro, tinanong ni Fing kung kailan maaaring magsimula ang kanilang mga klase, ngunit dinasmaya sila nito nang sabihin niya sa kanila na si Doyan ang kanilang guro at pinapante sila upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Doyan ang mga bagong estudyante sa isang templo ng Beastmaster. At sa mga gate, binalaan niya sila na kung sakaling bumagsak sila sa pagsusulit, lumiban sa klase, or mahuli pa nga, tuluyan silang babagsak sa klase niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung may gustong maging pinuno ng klase. At pagkatapos magboluntaryo ang kasintahan ni Yi na si Dashi, lahat sila ay tumungo sa templo ng Beastmaster upang pumili ng sandata. Sa loob ng templo ay isang dimensyong puno ng mga bituin na puno ng mga lumulutang na isla, kung saan inutusan sila ni Master Doyan na tumayo sa kani-kanilang kulay ng talento at sundin ang mga portal. Pagdating ni Ling sa kanyang isla, nagalit siya dahil ang kanyang isla ay isang maliit na bahay lamang. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang ilang asol na espirito na natalo sa isang laro ng dice laban sa ilang kulay rosas. Sa tulong niya, nanalo ang mga asol na espirito sa laro. At pagkatapos niyang ipakilala ang kanyang sarili sa kanila, nagulat ang pinuno ng espirito nang malaman niyang walang kulay si Ling. At pagkatapos ay sinabi niya kay Ling na ang huling taong walang kulay na bumisita sa isla ay si Tang, ang nagtatag ng Tian Academy, na lubos na ikinagulat ni Ling. Pagkatapos, hinamon ng mga espirito si Ling sa isang laro ng dice sa kondisyon na kung mananalo siya, makakakuha siya ng beast weapon. Sa ibang lugar sa kanilang magkakaibang palasyo, ang mga kaklase ni Ling ay makakakuha ng magagandang sandata ng halimaw, tulad ng pagkuha ni Ruyo ng letego, pagkuha ni Dashi ng espada, pagkuha ni Yi ng plauta ng espirito, pagkuha ni Lan ng claw, at pagkuha ni Fing ng ilang lumilipad na punyal. Samantala, sa walang kulay na isla, ginamit ni Ling ang kanyang karanasan mula sa paglaki sa isang bar upang talunin ang mga espirito ng 50 beses ng sunod-sunod sa sugal. At habang nagsisimula siyang magyabang, nagpa siya ang mga espirito na bigyan siya ng isang pangwakas na pagsubok. Isa sa kanila ang lumikha ng ilang orbs at sinabihan siyang pumili ng isa. Ngunit dahil pareho silang lahat ng hitsura, humingi si Ling ng isang clue, ngunit tumanggi sila at sinabihan siyang dapat niyang alamin ito mismo, idinagdag na aabutin siya ng 1,000 Tian coins para sa isang pagsubok. Ginulat sila ni Ling nang kumuha siya ng isang spirit coin, na nagpaisip sa kanila kung paano niya ito nakuha. Nagpa siya siyang pumili batay sa kanilang mga reaksyon sa kanyang mga pinili.
Nang mapansin nilang kapag pinili niya ang pinakamalaking orb, nanatili silang kalmado, ngunit natatarante sila kung pipiliin niya ang pinakamaliit. Pinili ni Ling ang pinakamaliit, na lumabas na isang piraso ng ordinaryong kahoy. At nang malaman ni Fing at ng kanyang mga kaklase ang tungkol sa kanyang bagong sandata, halos masawi sila sa kakatawa habang si Ling ay nalungkot sa kinalabasan. Pagkatapos ay pinauwi sila ni Master Doyan sa kanilang mga bagong silid pagkatapos ng ehersisyo. Nang gabing iyon, naisip niya kung ano ang mangyayari kung pumili siya ng isa pa, napagtanto na nilinlang siya ng mga espiritu gamit ang kanilang mga reaksyon. Ngunit biglang umatake ang kanilang mga kalaban nang pumasok ang ilang mga senior student sa kanyang silid, hinihiling kay Ling na ibigay sa kanila ang bagong sandatang halimaw na nakuha niya mula sa walang kulay na isla. Sa kabila ng mga kalaban ng gabing iyon, lahat ng mga bagong estudyante ay inatake ng kanilang mga senior dahil sa kanilang mga beast weapon. Si Dashi ay inatake ni Nabao at Foamy, na humingi ng kanyang bagong espada. Habang sa ibang lugar, si Naruyo at Lan ay inatake rin, ngunit dinaig nila ang kanilang mga senior at sinipa sila sa labas ng kanilang mga pintuan. Samantala, sa silid ni Ling, nakita ng mga senior ang kanyang kaawa-awang sandata ng halimaw at ibinalik ito sa kanya, sinabihan siyang maaaring mas kapaki-pakinabang ito bilang chopping board. Kinabukasan, nakatagpo ni Ling si Fing, na nagsabi sa kanya na ang pag-atake ay isinagawa ng isang grupo ng mga senior student na may talento sa purong kulay na tinatawag na Pure Color Club. Inamin niya na para mailigtas ang kanyang beast weapon, lumabas siya at binigyan sila ng pera. Kalaunan sa klase, sinabihan ni Master Doyan ang lahat na bunutin ang kanilang mga armas upang maipakita niya sa kanila kung paano gamitin ang mga ito. Ngunit sinabi sa kanya ng mga estudyante na ninakawan sila ng Pure Color Club, na kinuha ang lahat ng kanilang mga armas maliban kina Fing, Lan, Ruyo, at Ling. Nadismaya si Master Doyan sa mga estudyante dahil sa pagiging mahina at sinabihan silang magpakalakas. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Miss Fang ng isang sulat at binasa ito sa ina ni Ling, na nagdedetalye ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa Tian Academy, kung paano sila hindi pinapayagang kumain ng karne kundi mga buto ng isda lamang, kung paano siya nanatili sa isang silid na may butas na bubong, kung paano niya hindi pa rin magamit ang kanyang mga armas, at kung paano napakalakas ng kanyang mga kaklase. Isang araw sa pagsasanay ng armas, pinahinto ni Master Doyan ang lahat at sinabihan silang maghanda para sa isang sparring bago ipakilala ang kanilang sparring partner, isang purong kulay na Beastmaster na nagngangalang Huan at ang kanyang partner na si Jiang, na pumunta upang makita ang mga baguhan at bigyan sila ng ilang mga tip. Pagkatapos ay tinawag ni Doyan si Dashi upang hamanin ang Beastmaster. Habang papalapit sila sa isa't isa, biglang sumugod at nag-teleport si Dashi upang atakihin si Huan gamit ang kanyang espada, ngunit madaling umiwas si Huan bago siya tinapos gamit ang isang pamamaraan na tinatawag na Thousand Hands. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Huan kay Master Doyan na gusto niyang piliin ang kanyang mga kalaban, at sumang-ayon lamang si Doyan sa kondisyon na maging mahinahon siya sa kanila. Pagkatapos ay pinili ni Huan si Naruyo at Lan para atakihin siya ng 2 laban sa 1 dahil inatake nila ang kanyang mga kasama na puro kulay noong dumating sila para kunin ang kanilang mga beast weapon kanina, at gusto niyang mag-higanti. Pumayag si Lan at sumugod para atakihin siya. Ngunit ginamit ni Huan ang kanyang teknik sa kamay, na nakakagulat na ginaya ni Lan. Pagkatapos ay tumalon siya upang umatake muli habang ginagamit ni Ruyo ang mahika ng baging nito para atakihin siya. Iniwasan niya ang mga atake at sinubukang hilahin siya palapit sa kanya para mahuli ang ilang mga kamay, ngunit hinaranggan ito ng babae, na naging dahilan upang masugatan siya nito. Nang makita ito, nagulat ang lahat, ngunit sumigaw sina Fing at Ling na parang mga cheerleader, na naging dahilan upang sila ang piliin ni Huan para maging 4 laban sa 1 ang laban. Sa ibang lugar, ang bise-direktor na si Miss Win ay nagreklamo sa direktor tungkol sa Pure Color Club at sa kanilang pagnanakaw, ngunit binaliwala niya ang mga reklamo nito at sa halip ay nagtanong tungkol sa pagganap ni Ling sa Tian Academy. Pagbalik sa sparring court, si Ling ay pinapahirapan ni Huan at nagtataka kung bakit hindi gumagana ang kanyang artifact. Kaya, pinayuhan siya ng dragon na subukang gamitin ang kanyang pangalawang sandata ng halimaw. Sa puntong ito, silang 4 ay nagsimulang mag-isip ng plano para tapusin si Huan.
Pinaghihinalaan nila na ang balabal ni Juan ay isang sandata at inutusan ang lahat na atakihin siya mula sa bawat sulok para makuha ito, ngunit sinabihan ni Ruyo si Ling na magtago na parang isang maliit na daga, na ikinagalit niya. Bigla, inatake nila si Juan mula sa magkabilang panig, ngunit inihagis niya ang kanyang mga kamay at hinaranggan ang kanilang mga pag-atake. Sa puntong ito, umatake si Fing mula sa harap, ngunit sinalungat siya ni Juan, ipinapakita sa kanila na ang kanyang mga kamay ay may rating na E para sa lahat. Samantala, umatake si Ling mula sa likuran ngunit sinalungat din siya. Mabuti na lang at nagising niya ang kanyang kapangyarihan sa mga insekto at naiwasan ang lahat ng suntok ni Juan, pagkatapos ay inalis niya ang balabal ni Juan gamit ang kanyang pangalawang sandatang halimaw. Nang matanggal ang balabal, nagalit si Juan. At nang gagawin na sana niyang giniling si Ling, tinawagan siya ni Doyan at tinapos ang laban. Pagkatapos, sinabihan ni Doyan si Ling na ibalik ang balabal mula sa kanyang pangalawang sandatang halimaw na tinatawag na vacuum seal, na sumisipsip ng lahat. Ibinalik ito ni Juan ngunit nangako siyang gagawing gadgad na keso ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng tunggalian, pinagalitan si Juan ng kanyang amo, isang lalaking nagngangalang Bei, na nadismaya na natalo si Juan sa isang payaso na tulad ni Ling. Tinanong siya ni Bei kung nasa kanya ang batong meteor mula sa isang nakaraang misyon. At habang yumo si Juan sa simula, nagsimula siyang magpanik nang hindi niya ito matagpuan kung saan niya ito itinago sa kanyang balabal. Nang mapagtanto niyang wala na ito, nagsimula siyang magmakaawa sa kanyang amo na huwag siyang burahin, na nagmamakaawa na tiyak na maibabalik niya ito. Kinabukasan, tinuruan ni mismo ang klase ni Ling tungkol sa mga halamang gamot at pagkatapos ay sinabihan ang lahat na magpares ng dala-dalawa para manguha ng mga halamang gamot, binigyan sila ng eksaktong 2 oras para makumplito ang gawain. Si Ling, na ayaw ipares kay Ruyo, ay sinubukang pumunta kay Fing, ngunit isa pang malaking estudyante ang kumuha kay Fing bilang kanyang kapareha. Matapos makahanap ng ibang makakapareha, sinabihan siya ni Ruyo na tumigil sa pagiging mahina at sumunod sa kanya sa kagubatan. Pagdating nila, nagpanggap si Ling na isang dalubhasang herbalista, sinabihan si Ruyo na kumakain na siya ng mga halamang gamot sa kagubatang ito simula pa noong siya ay ipinanganak. Ngunit nakita lamang siya ni Ruyo na isang istorbo at galit na sinabihan siyang kainin ito at umalis. Pagkatapos ay pumayag si Ling na maghiwalay at maghanap ng mga halamang gamot ng mag-isa, habang sinabihan siya ni Ruyo na huwag mag-abala sa ganoong kasimpleng gawain. Kalaunan, habang sinusubukan ni Ruyo na hanapin ang mga halamang gamot, nawalan siya ng malay dahil sa pagod sa mahika ng espiritu at nahulog mula sa isang mataas na puno, tumama sa lupa at nasugatan ang kanyang braso. Mabuti na lang at narinig ni Ling ang kanyang pagkahulog at dali-daling lumapit para tumulong, dahilan para mamula siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Umunguya siya ng ilang herbs at inilagay ang mga ito sa braso nito para pigilan ang pagdurugo. Ngunit nang simulan niyang tanggalin ang kanyang sinturon, sinipa siya ni Ruyo, iniisip na ipapakita niya ang kanyang rocket launcher. Galit niyang ipinaliwanag na gusto lang niyang itali ang sugat nito, ngunit hindi siya pinansin ng babae at naglakad palayo, habang pinapanood sila nila na parang lawin mula sa tuktok ng puno. Nang hapong iyon, sinimulan ni mismo na bigyan ng grado ang mga estudyante sa mga herbs na dala nila. At nang akmang bibigyan niya ng grado si Ruyo sa mga kawawang herbs na natagpuan niya, tumakbo si Ling papasok dala ang isang malaking supot ng herbs. Nang makita ni mismo ang laman, agad niya itong binigyan ng A+ habang tahimik na pinapanood ni Ruyo si Ling at namula na parang mansanas. Pagkatapos ng klase, naglalakad si Fing sa isang kalsada nang tumalo ng mahiwagang halimaw ni Ling sa kanyang ulo. Hinanap niya si Ling at nakita niya ito sa harap ng napakaraming tao, kung saan kasalukuyan itong pinapahirapan ni Juan. Patuloy na hinihiling ni Juan kay Ling na ibalik ang bagay na kinuha niya mula sa kanyang balabal, at sinabi kay Ling na naging magaan lang ang loob niya noong nakaraang laban dahil kay Master Doyan. Galit na hinamon muli siya ni Ling na patunayan na hindi lang aksidente ang kanyang unang laban, na nakakatawa para kay Juan, ngunit pumayag siya sa rematch. Kasabay nito, nakita ni Ling si Fing at sinenyasan siyang humingi ng tulong. Habang wala si Fing, pumayag si Juan na labanan si Ling sa kondisyon na aalis si Ling sa Tayan Academy kung matatalo siya, ngunit makukuha niya ang kwarto ni Juan kung mananalo siya.
Sinubukan ni Jiang na pigilan ang kasunduan, ngunit sinabi sa kanya ni Huan na dudurugin niya si Ling na parang tinapay na gawa sa masa. Nang sandaling iyon, bumalik si Fing kasama si mismo, at sinabi ni Ling sa kanya na gusto niya itong maging saksi sa tunggalian. Pumayag siya at pinayagan silang lumaban ng buong lakas, kahit na pinagbawalan niya silang malubhang saktan ang kanilang kalaban. Di nagtagal, nagsimula ang tunggalian, ngunit agad na tumakbo palayo si Ling na parang isang maliit na talunan, na labis na ikinahiya ni mismo. Ikinagalit ito ni Juan, na humabol sa kanya at umatake gamit ang sunod-sunod na atake. Ngunit nagawa ni Ling na iwasan ang lahat ng mga ito habang iniisip niya kung paano talunin si Juan gamit ang kanyang kapangyarihan. Ipinaalala sa kanya ng lilang dragon na hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng hari ng insekto at sinabihan si Ling na bigyan siya ng kaunting oras para pag-isipan ito. Samantala, isang pag-atake ang nagpalipad kay Ling palayo, at ipinagpatuloy ni Juan ang paghabol. Doon din, tinanong siya ng dragon kung kailan niya unang ginamit ang kapangyarihan ng hindi sinasadya, at napagtanto ni Ling na ang kapangyarihan ay dumating lamang ng sabay-sabay kapag siya ay nasa panganib. Pinayuhan siya ng dragon na tumigil sa pagtakbo at harapin si Juan, na nangangahulugang inilalagay ang kanyang sarili sa aktwal na panganib. Bagamat sa una ay pumikit siya sa takot, idinilat ito ni Ling at hinarap si Juan matapos siyang sigawan ng dragon. Bigla, gumana ang kanyang mga kapangyarihan at sinimulan niyang gamitin ang lahat ng mga pag-atake ni Juan, na sa wakas ay napigilan ang mga braso ni Juan na gumalaw ng buo. Ikinagulat ito ng lahat ng nanonood, at maging si Ling ay nagulat na nagawa niya ito, habang si Juan ay nayanig sa tumpak na hula ni Ling sa kanyang mga suntok. Pagkatapos lamang, nagsimulang magliwanag ang mga kamay ni Ling na may lilang aura habang tinitingnan niya ang mga ito ng may gulat, habang iniisip ni Juan kung paano niya dudurugin si Ling na parang isang piraso ng papel. Habang ipinagdiriwang ni Ling na sa wakas ay na-unlock na niya ang kanyang mga kapangyarihan, biglang umatake si Juan. Ngunit naiwasan ni Ling ang lahat ng kanyang mga suntok na parang walang silbing tatay na iniwasan ang mga responsibilidad. Ikinagalit ito ni Juan at pinabilis niya ang kanyang pag-atake. Kaya sinimulan niyang ihagis ang mga kamay na parang mga patak ng ulan, na nag-alala sa lahat na baka mapaslang niya talaga si Ling. Ngunit nang hamupa ang alikabok mula sa mga pag-atake, nakita si Ling na ligtas sa isang ginintoang harang na ginamit sa kanya ng dragon. Nagulat si Juan na nakatakas si Ling, ngunit narinig niya si Ling na sinasabing ang kanyang swerte ay dahil sa kanyang mga damit. Napagtanto ni Juan na ang mga damit ni Ling ay isang espesyal na relikya, hinampes niya ang lupa upang maglabas ng alikabok at ginamit ang pang-abala upang alisin ang jacket ni Ling. Sinabihan siya ni Ling na huwag maging kakaiba, ngunit biglang inatake ng jacket si Juan at pinatumba siya bago bumalik sa isang dragon orb. Kinukot siya ng dragon na nasa orb si Juan, sinasabing si Ling lamang ang makakahawak nito. Habang itinuturo ni Ling na si Juan ay wala ng malay, at dahil dito, idineklara ni mismo si Ling bilang panalo at sinabing dapat tuparin ni Juan ang kanyang kasunduan at ibigay kay Ling ang kanyang silid dormitoryo.